Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-44 na kabanata. Ang pamamaalam ni Debbie. Paglulaksa ni Alex. Nagigilty pa rin si Alex, at iisa lang ang nasa isip niya. At si Debbie iyon. Kailangan niyang mahanap ito. Saka lang siya matatahimik. Alam niya na 2 lugar lang ang pupuntahan nito. Ang kanyang dorm room, o ang villa, sa Green Island Garden District. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, malamang wala siya sa villa pero nagpasya pa rin si Alex na doon muna mag-check. Natigilan siya, habang naisip ang mga nagdaang mga pangyayari. Nilalakasan niya ang loob na harapin si Debbie. At umaasa sa isang himala. Marahil ay napatawad na siya nito at naghihintay sa loob. Pagdating niya sa Green Garden Island District, umaasa siya at nag-aalala. Naglakad siya patungo sa villa. Binuksan niya ang pinto, ngunit walang milagro. Walang laman ang villa. Habang iniisip niya, ang tungkol sa kasalukuyang saloobin ni Debbie, ay nakakaramdam siya ng pagkirot sa kanyang puso. Bumalik siya sa Preston University. Kung wala si Debbie sa villa, dapat nasa dorm siya. Bagamat nag-aalala siya, sa maaaring maging reaksyon nito sa kanya. Pero mas masama ang pakiramdam niya kapag wala si Debbie. Kahit sigawan siya o hampasin siya. Mas mabuti na iyon kaysa hindi niya ito makita. Naghintay siya hanggang sa walang makapansin, at saka siya pumasok sa girls' dormitory. Nang matagpuan niya ang silid ni Debbie, itinulak niya ang pinto, at nagmamadaling pumasok. Debbie, nag-aalalang tawag ni Alex. Pero wala si Debbie sa dorm, si Madison lang, at 2 pang babae. Umalis ka, naninilit ka dito. Galit na tinuro siya ni Madison. Nasaan si Debbie? Nag-aalala talaga siya. Saan siya nagpunta? Yung aso bang si Debbie? Paano ko malalaman kung saan siya nagpunta para maghanap ng pagkain? Masungit na sabi ni Madison. Nagkatinginan ang 2 pang babae at nagtawanan. Sabihin mo kung nasaan si Debbie, galit na sigaw ni Alex. Nasisiguro niyang alam nila kung nasaan siya, at pinagtatawanan lang siya ng mga ito. Sinabi ko na sa iyo. Nagkibit-balikat si Madison. Saan ba pumupunta ang mga aso para kumain? Hindi namin alam. Bingi ka ba, o sadyang tanga? Lalong tumawa ng malakas ang 2 pang babae. Umalis ka dito, ginagawa mong mabaho ang dorm namin. Lumapit si Madison para itulak si Alex palabas ng pinto. Tumayo ang 2 pang babae, at handang tumulong. Galit na galit si Alex. Hinawakan niya ang buhok ni Madison, at hinila ito ng malakas. Napasigaw si Madison sa gulat. At lumapit ang 2 pang babae para salakayin si Alex. Tinulak niya ang mga ito, at sinipa ng malakas ang pinto. Tinitigan siya ni Madison. Halatang nasisindak ito. Sabihin mo kung nasaan si Debbie. Mabangis na tanong ni Alex. Kung aasa rin siya muli ni Madison, baka hindi na niya mapipigil ang sarili. Siya ay nag-drop na sa paaralan. Sabi ni Madison habang nagpapanik. Natigilan si Alex. Hindi niya kailanman naisip iyon. Paanong hihinto sa pag-aaral si Debbie? Kalokohan. Nasaan siya? Nanginginig na si Alex sa galit. Umiling si Madison. Kung hindi mo sasabihin sa akin. Sinasabi ko sa iyo, pagsisisihan mo ito sa buong buhay mo. Talagang tumigil siya sa pag-aaral. Sabi ni Madison. Sinabi sa amin ng aming guro. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong kahit kanino. Natatakot na siya, na mas magiging marahas pa si Alex. Nakatuon ang tingin niya sa 2 pang babaeng nakasiksik sa sahig. Oo, totoo. Sabi ng isa sa kanila, habang nakasimangot. Sinabi sa amin ng guro, dagdag pa ng 1 pang babae. Nag-drop out ba si Debbie? Siya ay nagtataka. Bakit? Wala siyang kakilala sa New York kaya nasaan siya? Kailan siya umalis? Tanong ni Alex. Kagabi, bandang hating gabi, maingat na sabi ng isa sa mga babae. Inayos niya ang kanyang mga damit ngunit hindi ko talaga siya pinapansin. Hindi ko alam na tumigil na siya sa pag-aaral. Binitawan ni Alex si Madison, na mabilis na umalis sa tabi ni Alex dahil sa takot. Nakatingin lang ito kay Alex.
Tumalikod si Alex at naglakad palabas. Masama ang loob niya sa sarili. Dahil sa kanya, huminto si Debbie sa pag-aaral. Natiis ni Debbie ang maraming pambubuli sa mahabang panahon. Kaya naman naisip niya na sobrang nasaktan niya ito sa paniniwala ni Debbie na sinaktan siya nito. Hoy lalaki, anong ginagawa mo sa female dormitory? Dumating na ang manager ng dorm. Napatingin siya sa kwarto ni Madison at sinabing, "May gulo ba dito sa kwarto niyo?" Narinig nito ang malakas na kalabog ng pinto, kaya nagpunta ito kaagad. Ang lalaking ito ba ang dahilan? Ipapaalam ko sa mga otoridad ng paaralan para magsulat ng isang ulat. Hindi, wala itong kinalaman sa kanya. Sabi ni Madison, habang sinusuklay ng daliri ang magulo niyang buhok para ayusin ito. Talagang naguguluhan ang isip ng babae. Ngumisi siya kay Alex. "Umalis ka dito." Wika nito. Bilang isang lalaki, wala kang permiso sa pagpunta ng female dormitory. Madison, bakit hindi mo sinabi sa kanya ang tungkol kay Alex? Tanong ng isa sa mga babae. Nagnakaw siya ng pera kay Mr. Morgan. Kung sasabihin natin sa lahat kung ano ang ginawa niya dito, tiyak na mapapalayas siya sa school. Kick out ang mapapala ng pulubi na iyan. Kung mapapalayas natin si Alex, paano tayo makakaganti? Isang bakas ng malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Madison, at naging positibo ang kanyang boses. Isa pa, mapapahiya tayo sa Kappa Alpha Society, malaking problema iyon para sa atin. Kung isusumbong natin ito sa paaralan, pagtatawanan tayo ng lahat. Tinawagan ni Alex si Debbie, ngunit hindi ito sumasagot. Hinanap niya ito sa paaralan, at ang buong kapitbahayan na parang baliw. Ngunit hindi niya ito mahanap. Nang hating gabi, naglakad siya sa gilid ng lawa ng Ramsey, at naupo sa malaking bato kung saan siya at si Debbie na minsang pinagsaluhan ang pagkain. Naaninag niya sa lawa ang maputlang liwanag ng buwan. Mag-isa siyang nakaupo doon sa malamig na gabi. Nag-flash sa kanyang isipan ang mga imahe. Si Debbie tumatawa. Mukhang ligtas. Nahihiya. Kumakain. Naglalakad, nagbabasa. Lumipad ang larawan na parang isang slideshow. Ngunit wala siyang ideya kung nasaan siya ngayon. Hindi siya naglakas loob na isipin ang tungkol kay Debbie, na mag-isa lang ito ngayon, natatakot at walang magawa. Isang luha ang bumagsak sa kanyang mga mata. 3 araw na siyang nagpapatuloy sa paghahanap, ngunit wala pa rin siyang nakikitang palatandaan. Para bang hindi siya nag-e-exist. Sa ika-4 na araw, siya ay nawalan na ng pag-asa. Nagsisimula na siyang mag-isip na hindi na niya ito makikita. Sa sumunod pa na mga araw, si Alex ay nagiging miserable na. Tumanggi siyang pumasok sa klase at nanatili sa kama buong araw. Kadalasan, lagi siyang nakahiga, at nakatitig sa kisame, ngunit paminsan-minsan ay umiiyak. Sa pagkakataon ngayon, siya ay umiiyak ng medyo malakas. Nag-aalala sina Ben, Joe at Carl sa kanya. Ngunit nang tanungin nila kung ano ang nangyari, hindi sumagot si Alex. Kaya ipinagpalagay nila na siya ay nababalisa sa pagbabayad ng ninakaw na pera. Naaawa sila dito, dahil alam nilang walang kasalanan si Alex. Dinalhan nila siya ng pagkain, pinilit siyang kumain at uminom. Sa wakas, sumunod si Alex. Alam nilang hindi magpapatuloy ng ganito si Alex, o sasadyain niya ang sarili na magkasakit. Hinaladkad nila ito sa kama, at dinala patungo sa banyo para maglinis. Alex, hindi ka pwedeng manatili sa dorm sa lahat ng oras. Kung tutuusin, pwede ka naman hindi bumalik sa dorm bago mag-10. Pumunta ka sa ibang lugar para mag-relax, sabi ni Joe. Pagkatapos ay isinara nila ang pinto ng dormitoryo. Umalis silang 3 na nag-aalala tungkol kay Alex. Di nagtagal, pagkalipas ng 5 minuto, bumalik sila para tingnan siya sa kanilang kwarto. Binuksan nila ang pinto. Ngunit wala na si Alex roon. Umalis si Alex ng dormitoryo, at gumala hanggang sa marating niya ang Ramsey Lake. Makalipas ang 1 oras na pag-upo sa tabi ng lawa, napagtanto niyang madidismaya si Debbie, na makita siyang ganito. Huminga siya ng malalim at tumayo, naglakad siya papunta sa gate ng school, at pumara ng taxi para ihatid siya sa syudad. Habang pinagmamasdan niya ang tanawin na dumadaan sa bintana ng sasakyan, naisip ni Alex si Debbie. Inaasahan niyang makikita siya sa isang lugar mula sa malayo.
Pagkatapos ng 4 na oras na pagmamaneho, tapos na ang duty ng driver. Kaya ibinaba niya si Alex sa isang lugar sa syudad. Pumasok si Alex sa isang high-class restaurant, at umupo. Gusto sana niyang dalhin dito si Debbie para kumain, pero nawala na ito bago niya matupad ang pangako niya. "Sir, pwede ko na po bang kunin ang order niyo?" Tanong ng waiter. Nagtataka sa malungkot na customer na ito. "Gusto ko ang pritong lobster. Ilang talaba? Seafood platter. Pumpkin soup. Lamb cutlet. Steak na may black pepper." Umorder si Alex ng mahigit 10 klase ng ulam. "Sir, plano mo bang kainin ang lahat ng pagkain na iyon nang mag-isa?" Tanong ng waiter. "Okay lang ako," sabi ni Alex. Nag-aalala pa rin ang waiter, kaya ipinakita sa kanya ni Alex ang kanyang wallet, na may sapat na pera para pambayad sa pagkain, at may kaunting matitira pa. Nang nasiyahan, umalis ang waiter upang ayusin ang pagkain. "Debbie," napaisip si Alex. "Kapag nahanap kita, dadalhin kita dito, para makabawi sa kapahamakan na nagawa ko sa iyo." Inilabas ang mga pinggan, at sunod-sunod na inilapag sa mesa. "Maaari ba akong magkaroon ng 2 set ng tableware?" Tanong ni Alex sa waiter. "May hinihintay pala kayong isang kaibigan." Ngumiti ang waiter. At least hindi niya kakainin ang lahat ng ito, sa isip niya. Pumunta ang waiter para kunin ang 2 set ng tableware. Napatingin si Alex sa bakanteng upuan sa tapat niya at medyo nanlumo. Huminga ng malalim si Alex. "Debbie, patawarin mo ako." Kumuha siya ng sugpo, at inilagay sa plato na nasa harapan niya. "Tikman mo ito, ano sa palagay mo? Masarap ba? Naaalala ko, sabi mo mahilig ka sa sugpo." Kinuha ni Alex ang red wine, at naglagay sa baso. Ang red wine na ito ay sikat sa buong mundo. "Subukan mo." Napatulala ang waiter. Binilat niya ang kanyang mga mata, at hindi makapaniwalang tinitigan si Alex. Pumikit siya, at kumurap-kurap para tumingin ulit. Wala namang ibang tao doon. Lumapit ang waiter, at sinubukan niyang bigyan ng babala si Alex, ngunit abala si Alex sa pakikipag-usap sa hangin, na parang may nakaupo sa kanyang harapan. Nakaramdam ng panginginig ang waiter, sa kanyang tuhod. Tumingin siya kay Alex na may halong takot. May kausap ba siyang multo na nakaupo sa tapat niya, naisip niya. At hindi ko nakikita pero nakikita niya. Siguradong in love talaga siya, sabi ng isang customer, na nanonood ng mga eksena. Iniisip ko kung umalis na ba ang babaeng kausap niya, o namatay na siya. Napakalungkot na sabi ng ikatlong boses. Nakatingin ang lahat kay Alex. Masasabi nilang nami-miss niya ang isang babaeng minahal niya ng gusto. "Hello guys, tumingin kayo dito. May tanga na lalaki dito na kinakausap ang sarili niya." Isang dekaliwang boses ang narinig. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.